Ayan, so magandang hapon po sa ating lahat. Again po, I'm Rachel Grace Cacas from OCD Cordillera po. So I will be discussing the fourth na criteria natin for the GK Seal LGMCO na category po natin, no? So actually, nag-iisa lang po ito. Nag-iisa lang na tawag dito, criteria for 4.1. Ayan. So this is the new, yan, gumalaw. The new checklist na po natin. Pero hindi naman po ganun kadami yung revisions natin for this um, indicator or criteria. And so isa-isahin po muna natin itong ating per column po tayo, no? And then later on we'll discuss yung mga minor revisions for implementation this year and some of the major revisions for 2026 na implementation. Ayan. Let's start with the first column. Ayan. So sa indicators natin, we didn't change during the review and revision. Wala po tayong pinalitan dito sa ating mga indicators. Ano? So sa ating mga batikan na and mga bagong mga validators, no? Ayan. Ito po yung ating mga indicators. So mga enacted ng mga local ordinances, no? Mga proposed na legislations, policy recommendations, of course, hindi dapat mawawala yung initiated by the local DRM council or the office, no? Yan. And would be also good guide din sa mga validators natin nung titignan ninyo yung inclusion ng environmental, health, education, iba pang mga programs, no, na related sa DRM, Ayan. So sabi nga dito sa indicator natin, doesn't have to be parang focus lang or base lang doon sa ating local DRM plan, but also in other development plans as well. Ayan. So for example nga doon sa ating CDP. So moving on to the next column, we have the means of verification. Ayan. So sa mga validators, this will be your guide, no? The second column is actually your guide kung ano yung mga MOVs na titignan ninyo doon sa mga pinasa ng mga LGUs natin, ano? So of course, the LDRMC approved and Sangguniang adopted na DRM related ordinances, policies for the year being assessed, no? Ayan, so mga council resolutions, committee resolutions, no? Para doon sa mga nai-propose na mga ordinances or policy. Pwede rin natin tignan, no, yung mga transmittal documents papunta doon sa local sanggunian. Ayan. And of course, sa minutes, no? Sa minutes nung during the session po ng ating sanggunian, no? Kung saan napag-usapan nila or na-enact, no, yung nai-endorse or nai-recommend ng council or ng office, ng LDM council or ng office natin. Yan. So I hope clear tayo doon, no, sa ating means of verification. Now moving on doon sa ating rating, no? Yan. So we have to be clear na ang hinahanap natin ng mga MOVs dito, no, ay yung um, galing sa 2024, no. So we are assessing na yung 2024 na accomplishments nila. So for them to get the 3 na point, no, kailangan yung mga recommendations nila, yung mga legislations, mga proposals nila na galing sa council, sa local DRM council or sa office ay approved and adopted ng sanggunian. Okay, so yung mga um, recommendations ng 2024 na naging ordinance or nagkaroon ng sanggunian resolution adopted noong 2024, they get the 3 point. Okay? 3 points. For 2 points na rating naman, ayan, so proposed pa lang, no, proposed pa lang yung ating mga legislations. So kumbaga, hindi pa siya naisasalang doon sa sanggunian, no? Or hindi pa siya naisasalang doon sa sanggunian. So nakarating pa lang doon sa sanggunian, na-endorse na siya, no? Na-recommend na siya ng ating council or ng MDRIM office. Kaya lang hindi pa siya natatakal doon sa sanggunian. Right? And for 1 point na rating naman, the LGU supports the sanggunian in
approving or adopting policies related to DRM, no? Pero hindi siya nanggagaling sa council or sa Emblem office. Or pwede ring hindi siya well documented, no? Kasi there have been practices na hindi na siya napag-uusapan sa council. Kumbaga parang diretso na siya sa sanggunian, no? Sa sanggunian na siya napag-uusapan. Yan. So ang purpose actually ng 4.1 is to strengthen nga na yung magmula, no, magsimula muna sa council, sa Emblem office or sa council bago makarating sa sanggunian, yung mga i-endorse nilang mga policy recommendations or legislations. And syempre zero pag wala talaga. No? Walang mga na-enact na policies. Okay. So, moving on doon sa remarks column, no? Sa next column po natin. So, this one actually will be filled out by the LGUs, no? Hindi po ito yung hindi po ito yung para sa mga validators. This is for the LGUs actually. Ayan. So, for this particular column actually tanggal lang natin yung word na ordinances dito sa sa listahan, itong list of DRM-related policies. Tinanggal natin yung ordinances na kasi it might appear lang na baka ang hinahanap lang ng validators ay ordinances. Actually, hindi lang naman yon kasi even the Sangguniang resolutions, no, ay can be, they are considered as na rin, policy, na rin, recommendations, no? Yan. Okay? So, as shown on the screen ay yung mga minor revisions doon sa ating checklist. Ayan. So, may mga tinanggal lang tayo, pinaraphrase lang, inayos lang yung statement. So, may mga tinanggal tayong words, no? Like yung doon sa rating column, yung environmental code, tinanggal na yan. Yun nga yung nabanggit ko earlier, yung ordinances na word doon sa remarks column ng LGU, tinanggal na din. Ayan. So, during the R&R, nagkaroon ng discussion, no, kung paano yung naging implementation nga or paano yung ginagawang assessment, no, ng ating mga validators or yung interpretation nila for 4.1. So, it was agreed that yung mga routinary compliances or requirements ng ating mga na ginagawa ng ating mga LGUs na related po doon sa approval ng projects, approval ng FIP, ng AIP, ayan, ay hindi applicable sa criteria na to, no? So, halimbawa po, ang pinasa ng ating mga LGUs ay sa Gunian Resolution, adopting ganito, approving yung sa budget, no? Yung sa FIP ng ating mga ng LGU, hindi po siya counted as policy recommendation or legislation, no? Yan. So, I hope clear po tayo doon, ano? So, again, the focus of our criteria, yung 4.1 na criteria natin is to see yung capability, yung kakayanan ng ating mga LGUs to be to innovate, no? May mga bagong mga panibagong mga programs, halimbawa for implementation nila for DRM, di ba? And so be it DRM o health, yan, health sector man yan or ano. Yan. So yun yung interpretation, no, dito sa ating 4.1 na indicator or criteria. Ayan. So I hope clear po tayo doon, no? Clear po tayo? Okay. Ayan. So moving on doon sa major revisions naman for 2026. Ayan. So um so one of the major revisions ay yung doon sa ating ratings, no, sa scoring natin, sa pagbibigay natin ng puntos sa ating mga LGUs for 4.1. Ngayon, it was discussed, no, during the R&R na parang ang ina-expect natin sa mga LGUs ay parang at the minimum parang we're requiring them na dapat merong yearly ang mga policies, no, na or mga ordinances man na meron sa kanila.
no, na na-adapt or na-approve. So, medyo mahihirapan, no, medyo mahirap actually siya, no, sa ating mga LGU. So, we agreed, no, the body agreed, no, na for 2026, sa rating 3, no, sa rating 3, mapapalitan yung ating statement na yun nga, yung kailangan approve adopted yung mga policies, no? Or ordinances, yan, for the year being assessed. Ayan. Okay, may mga ano lang, inayos yung words. Okay? And then for the second one, yung rate, Mommy, I am... and the secretariat mute po yung ano, thank you. Ayan. For the rating 2 naman, ayan. Ayan. For the rating 2 naman, this is again, this is for 2026 ha. For rating 2, instead na 'di ba yung dati parang proposed policy recommendations, legislations, ganun lang siya. Ngayon, meron tayong two conditions, either of the two conditions. So, we have here una, no? So basta kahit isa lang yung masatisfy dito, uh, 2 na yung kanyang score. So the first one is approved ordinances, ayan, policy recommendations, legislations, still of course dapat initiated by the council and the office within the last 3 years. So medyo in-extend natin yung taon, no? So kung wala noong 2024, for example, wait, this is 2026 pala. Kung wala noong 2025, pasok pa rin yung mga 24, 23 nila na approve, basta approve na mga ordinances or ano ha, legislations. Or kung wala man, at least meron silang proposed policies within the year being assessed. So, we're talking about 2026, right? So, ang titignan natin dito will be the 2025, no? So, kung walang na-approve, at least kailangan noong sa 2025, meron silang proposed na policy recommendations, legislations. Ayan. So, that is for our major revisions for 2026. Okay? Ayan. So kung balikan lang po natin yung ano ha, yung for this year na implementation. Ayan. For this year po the implementation po, no? 3 ang score kung yung kanilang ordinances, policy recommendations ay approved and adopted by the Sanggunian for the year being assessed. So meaning, ngayong 2025, kailangan yung mga MOVs nila, for them to get a 3 na score, kailangan approved and adopted siya ng Sanggunian noong 2024. Okay? Yun po siya. Ayan. Okay, so, yun po. Ayan. So, for the comments, ordinances being reviewed every 5 years po. Sige po. Well, noted po ito, Sir Mauricio, no? Inyong comment. Okay. Yeah. So I think that ends the discussion on 4.1 unless we have questions from our validators po. Any other questions po for 4.1? Wala. Ayan, sige po. Again, the revisions, no, the revisions for 2025, actually they're very minor, no. So no, clarify lang natin yung interpretation natin doon sa kung ano ba talaga yung mga documents na hahanapin natin sa mga validators po natin. Ayan. Okay.
Ilan po na policies for the LGUs? Actually, ano po, during the ano, Sir Lloyd, during the review and revision, um, in all honesty, 'di ba, parang medyo mahirap na nga minsan 'no, yung makaisa, makadalawa 'no. So hindi po tayo naglalagay ng, quantity dito sa ating ano, dito sa ating, wait, balik tayo dito, 'yan. Wala po tayong nilagay na quantity na minimum na policies na kailangan for them to get a 3. 'Yan. So, okey lang kung isa lang 'no? Kasi nga medyo mahirap, yes, yes po Sir Lloyd, matik na isa na. Kasi yun nga, again, sabi nga natin 'di ba, for 4.1 we are not considering yung mga related sa LDRIM FIP, basta yung mga budget po 'no, AIP 'no, kasi yung mga routine requirements or compliances na yung mga yon. Ayan. So, um dun tayo magfo-focus sa ibang mga ano po, ano, medyo mahirap na rin pong ano, 'di ba, minsan in some of the LGUs 'no, yan. Okay, so thank you for the